Kasi po, yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa politika. Attorney, ito po bang naging pahayag niya ay nagpapatunay doon sa pahayag ni Congressman Ega Irice? Ang sabi niya rito, quote-unquote, maski kasama ko sa civil society Sa Dilaw. at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth, Attorney. Yes. Yes, alam nyo si Congressman Ega Irice ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Pinoy Aquino, no? Matalik na kaibigan, hindi lang po kasama sa politika, barkada. Mahal na mahal po niyan si Pinoy. At yan si Kong Egay, he is admittedly yellow, pero ako po ay sumuporta sa kanya congressional bid. Because he is a reasonable person. Ito po yung sinasabi ko, I suppose the word for the day is reasonable, no? Etong si Kong Egay Irice, napakalinaw ng kanyang sinasabi na napapansin niya na kahit sa kanilang panig na may mga extremist na nakakasira sa kanilang panig. So, yung sinasabi niya na hindi niya ini-endorse si VP eh. Ang ini-endorse niya yung katotohanan. Na ang sinasabi niya, malinaw na may mga impeachable offenses na ginawa sila Pangulong Marcos na dapat at least dinggin natin sa ating Congress. Malinaw na rin na may mga kaso na dapat pinapile laban sa dating speaker, no? Pero sa kanilang lahat who have historically run on a campaign platform of decency, no? Silang lahat ngayon ay willing to not be decent, to not be logical, just because of their fear of a Sara presidency. Now, the problem with this is this. Sila po ay panig sa katotohanan except when their political existence is threatened. Abay, mali po yun. Kasi po, yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa politika. At yan din po ang masasabi ko sa mga Duterte supporters. Kasi yung mga Duterte supporters na yan, nag-aaway-away pa yan. Nag-aaway-away pa kapag palagay nila na merong isa sa ranggo nila na medyo out of line. So, sa huling just as a final statement on that, makikita po natin yung consistency at least ng Duterte supporters. Nandyan talaga. Walang bumaliktad sa kahit anong mga sinasabi nila. At kung may bumaliktad man, halimbawa, si VP Sara, bumaliktad siya sa kanyang pag-support kay BBM, humihingi ng tawad. At yun po ang pinakamahalagang attribute ng ating susunod na Pangulo.